Welcome to News 5 Everywhere. Biyaheng walang flagda at walang boundary. Antar na mga balita, antar na mga balita. Ngayon po ang araw na itinakda ng pagbitay sa Pinay drug mule sa China. Pero hanggang ngayon, Martin, mga kapatid, hindi pa rin ito pinapangalanan base na rin sa hiling ng kanyang pamilya. Ayaw na rin daw nilang idetalye sa publiko ang pagbitay. Kaugnay niyan, makausap natin si Ina Zara mula sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs. Ina, magandang umaga. May detalye na ba kung anong oras ngayong araw maaaring ipatupad ang sentensya? Okay, Martin, magandang umaga rin sa iyo. Sa ngayon ay wala pa tayong detalye sa kung ano nga ba yung eksaktong oras kung kailan ipapatupad yung sentensya dito sa Pinay drug mule na nahatulan nga ng bitay sa China. Pero ang tiyak lamang natin, ngayon na yung deadline, ito yung huling araw para ipatupad na yung sentensya sa kanya. Ang sabi nga ni Foreign Affairs Assistant Secretary Raul Hernandez, hindi naman daw unusual na hindi natin nalalaman dahil talagang ang ginagawa raw ng Chinese government, sinasabihan lamang tayo kapag isasagawa na yung pagbitay o di naman kaya ay kapag tapos na ito. Wala rin naman daw pattern kung anong oras talaga usually ginagawa ng Chinese government yung hatol nga na death sentence sa pamamagitan ng lethal injection. Pero kung babalikan natin, Martin, Teresa, noong 2011 noong binitay yung 4 nating kababayan doon din sa China, isinagawa yan na before mag-alas 12 ng tanghali. Pero wala namang kumpirmasyon kung ganyan din yung mangyayari ngayon. Martin, Teresa. Meron pa bang pag-asa na matigil ang pagbitay sa ating kababayan? Martin, paulit-ulit na sinasabi ng mga representatives ng ating gobyerno mula man yan sa DFA, sa Malacanang o sa Office of the Vice President na ginawa na ng lahat ng ating gobyerno yung ating makakaya para tulungan nga itong Pinay drug mule. Pero ang sinasabi nga nila, overwhelming talaga yung evidence. Dahil kung babalikan natin, Martin, Enero noong 2011, nung mahuli itong Pinay sa Guangzhou Airport, ang dala-dala niya, Martin, 6.1 kilo ng heroin. Nasa mahigit 6,000 yan ng pinagbabawal na gamot. E doon sa China, Martin, mahulihan ka lamang ng 50 grams ng bawal na gamot, bitay na yung magiging sentensya sa'yo. At balikan lamang natin yung ikinuwento pa nga ni Vice President Binay. Yung ruta kasi ng Pinay, mula sa Pilipinas, nagpunta siya sa Dubai, nag-stop over sa Hong Kong, at doon pa lamang sa airport sa Hong Kong ay na-identify na raw na meron nga siyang dalang kontrabando. Pero pinatuloy pa rin sa China at doon na nga hinuli. Martin? Ina, hanggang ngayon hindi pa rin isinasa publiko yung pangalan ng Pinay. Kapag naipatupad na ba ang sentensya, ay papangalanan na siya ng DFA? Teresa, medyo malabo yan dahil mismong yung pamilya na ng Pinay drug mule, yung humiling na ilihim yung kanyang identity. At igagalang daw yan ng DFA at hiniling din nga nila sa ating miyembro ng media na igalang din itong kahilingan ng pamilya dahil itong kababayan natin na bibitayin o nakatakdang bitayin ay meron siyang 2 anak, Teresa, at ang sabi nga ng pamilya, ayaw daw nilang maapektuhan yung 2 bata sa mangyayari sa kanilang ina. Ina, sakaling matuloy man ngayon ang pagbitay sa kanya, maiuwi ba dito sa Pilipinas ang labi ng Pinay? Yes, Teresa, meron ng abiso mula sa Chinese government na kapag naipatupad nga yung sentensya, pwede namang iuwi yung labi ng Pinay. Sa ngayon, nasa Shanghai, China, yung pamilya ng Pinay, yung kanyang ina at kapatid na lalaki. At depende na lamang daw sa pag-uusap kung isasabay na yung pag-uwi ng pamilya doon sa labi ng Pinay na humilingan na i-cremate din siya. Teresa. Ano ang tulong na may bibigay ng gobyerno natin sa bibitaying Pinay? As I've said, Martin, ginawa na nga raw lahat ng ating gobyerno yung kanilang makakaya. Mismong si Pangulong Aquino pa yung naghanda ng sulat para iapela nga na mula sa death sentence ay ibaba sa lifetime imprisonment yung sentensya sa ating kababayan. Pero sa ngayon mukhang mananaig na yung batas ng China dahil kung babalikan natin kahapon, sinabi naman ng Foreign Ministry ng China na itong gagawin nilang itong sentensya na ibinigay nila, alinsunod naman ito sa kanilang batas. At tungkol naman doon sa mga posibleng benepisyo na makukuha ng pamilya, kinumpirma na rin ng OWA na wala kahit isang benepisyo na makukuha yung pamilya dahil itong Pinay na drug mule na nahuli nga sa China, pumunta siya doon sa bansa, pumasok siya bilang isang turista. Kaya sa puntong ito, hindi matutulungan ng OWA yung kanyang pamilya. Martin. Maraming salamat sa iyo, Ina Zara. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.